Okay, good morning. So this is chapter 4 of our lesson. I think we will not be able to finish everything. So let this be the last presentation for the course. No? So I think we've had enough anyway. And we will have an output presentation on Saturday. It's going to be live in our school. Okay, so we will announce it in the Google class. I'm gonna ask for I'm gonna connect with Doc Emmy first so that hindi tayo mag-conflict ng ating schedules. Okay, so this topic is about financial risks. So I will not go so deep on this. Anyway, we've already covered a lot. And yun, as you very well know now, yung Saturday, I gave that to Doc Emmy because that's her first day with you. But I spoke with her just now, and we will be seeing each other for the first time live, face to face in Faith. So I hope you'll be able to make it kasi the schedule will be kaming dalawa daw magkasama eh. So I think I'm gonna be there at 7:30. So medyo agaan na lang natin guys, no? So anyway, best effort na lang. Alam ko medyo mahirap sa inyo yan, but ako kasi um, I'm willing to to go there early para lang magkaroon ng enough time si Doc Emmy. Kasi si Doc Emmy ay kasamaan ko rin yan. So, para makapagsimula siya ng 9:30 hanggang 11 or something. Kasi pupunta pa ng Batangas yun. No? So, gusto nga niya 8 siya eh. Pero pag naman mangyari yun, ako naman ang maapektuhan na maigi because I have a class also. Pero kaming ng class actually. Pero siya taga Batangas naman siya eh. So, papunta talaga siya dun. So, ako na mauuna guys, no? So, I hope okay sa inyo yan, 7:30 ng class. Okay, so financial risk management, no? It begins with the identification of potential risks. Napag-usapan na rin naman natin to repeatedly, no? So, andyan dyan yung credit risk, baka hindi siya makabayad, market risk, yung fluctuation ng market prices, we discussed this at length, yung mga changes sa stock prices, liquidity risk, na baka mamaya yung ating mga short-term obligations will not be able to pay it kasi we cannot convert our assets to cash quickly. When you say assets, kasama dyan siyempre ang receivables, no? Receivable, kayang kung saan ang bayaran, kaso nga lang hindi naman magbayad. So, it's a liquidity risk as well, no? So, parang cash flow. And then operational risks, there are risks from failure in the internal processes, mga systems, policies, operational risk. May mga regulatory changes din na nangyayari, cybersecurity. Ang dami sa operational risk talaga, no? Bagyo, yan. Every time na mangyayari mga ganyan, external factors, yan po ay kasama dyan. So risk management practices, companies, they protect themselves from financial risk through various practices and policies including syempre adequate cash reserves. Kahit anong cash flow planning natin, alam niyo yan, talagang nagkakaroon pa rin ng problema yung liquidity at times, no? So we have diversifying assets in the case of investment para anytime pag kailangan natin at least yung medyo liquid na asset ton, we can always draw. Credit assessment for borrowers, we do that in order to find out sino yung mga merong risk of credit, yung payment, hindi makapagbayad. Tapos nagbibigay din tayo ng credit rating sa kanila, credit score. Tapos sa companies, within the companies, we have policies for managing operational risks, business continuity plan, and all that. So, additionally, meron din tayo mga financial instruments such as insurance and derivatives or options and all that. We will talk about that here to mitigate or transfer the risk. So mitigate the risk um, or transfer. Transfer, di insurance, no? Pwede natin i-transfer yung risk to some other. O kaya minsan, ang makikita natin dito, no? Meron tayong mga pwedeng gawin para ma-transfer ang risk. Okay, siyempre, ang isa sa mga way dito ay yung tinatawag natin na hedging. So we'll talk about this at length. Anyway, maikli lang naman to but we'll as much as possible we'll discuss this. So hedging,
when you say hedging, it's a key method used in financial risk management to protect against adverse price movements and maintain financial stability. So when we use hedging, ang nangyayari is we are protected from yung matinding fluctuation ng price. Ayan, no? So lalo na pag uncertain yung market, we need to have hedging strategies. So first, we have derivatives for risk management. So itong mga derivatives natin, actually medyo negative ang attitude ko towards derivative kasi if you will trace yung mga nangyaring problem ng financial crisis and all that, halos ayun, dito nagkakaroon ng problem, no? Gawa ng derivatives kasi talagang devastating to, no? Pag hindi natin mababantayan, no? It's like betting everything, even the kitchen sink, everything, no? The farm and everything in it doon sa ating contracts, ating derivatives. Okay, so ang tatlong example natin na binigay dito is the forward contracts, agreement to either buy or sell an asset at a predetermined price at a specified future date. Of course, again, diyan pa lang sa itsura ng message, yung ating definition, alam na natin na merong problem yan, no? Um, Baka kasi ang sinabi natin, babain natin siya sa mababa, 'di ba? Sa mataas pala, tapos pagdating sa future, nakita natin biglang bumaba yung price, no? So, lugi tayo at that point in time. Pero, okay na rin do sa point na yon kasi nung time na in-execute mo yung contract, yun naman talaga yung price. So, more or less ready ka na to pay at that point in time. Pero, if you only waited it out, babagsak pa pala yung presyo, no? So, yun, dun ka naman nalugi sa opportunity cost. No? Anyway, that is used for risk management kasi meron din namang upward risk yun na positive sa iyo na ang mangyari naman ay tumaas pa yung presyo, di ba? So, it's a bet. Okay? So medyo ano yan, no? Medyo may risk talaga. Options, financial contracts din yan that gives the holder the right or option, no? Kaya nga option eh. The right but not the obligation to buy or sell an asset at a set price within a specific period. So yung options, useful yan for limiting the downside risk para halimbawa bumagsak yung presyo, meron ka kasing option eh, di ba? To buy or sell the asset at a price, pero may specific period lang. So, pag tumaas, wala kang problema. Pag bumaba, pwede mo nang pwede mo na ibenta dahil may option ka eh, di ba? Ayun, no? Another one is swap. Although dito, ang pag-uusapan lang natin dito would be the interest rate, interest swap at saka currency swap, no? Although separate yung currency natin pag-uusapan. Wala pa dito yung credit swap na tinatawag. Yung time ng financial crisis, ang daming tinamaan because of credit swap agreement, no? So anyway, we will not talk about that anymore kasi yan maaring ma-take up ninyo sa monetary policy, financial management, financial management hindi. So monetary policy and anything about global uh, risk management or something like that. Okay, so yun yung pag pinanood nyo yung Insider, I think it's the one where Matt Damon speaks about so ini-explain ni Matt Damon yung nangyari nung financial crisis. Wait lang tingnan ko nga yun. Sorry, hindi Insider, Inside Job. Ayan. Yung global financial meltdown. Nung 2010 pa pala yun, no? Ang Rotten Tomatoes niya, 98%. It's a movie. It's a narration siya ng documentary, si Matt Damon na nagna-narrate. Napakaganda ng pagkaka-explain dito, no? Malalaman niyo kung ano nangyari doon sa pagbagsak ng Lehman Brothers, and yan ang yung sa financial crisis. Pwede rin kayong pwede niyo rin tingnan yung Inside Lehman Brothers, 2018 film yun, Margin Call, 'di ba? Parang sa Margin Call nandoon si Kevin Spacey ba 'to? 'Di ba nandoon? Tama, si Kevin Spacey nga saka si Jeremy Irons, si Zachary Quinto.
Ayan, nandun siya. Tapos, ano pa ba? Yung Too Big to Fail, yan. Isang magandang magandang film din yan about the financial crisis. Saka yung The Big Short. Ang dami actually. I'll give the list to you so that in the future kasi nasa financial ano tayo management eh. Hindi na yan assignment Yan ay ano nyo na lang, no? Panoorin nyo at your own leisure. Kaysa nanonood tayo ng mga K-drama. Although nanonood din ako ng K-drama. Sama niyo yan sa papanoorin niyo, no? Hindi yan masakit sa ano sa ulo. It opens your mind towards those things. Okay? So yan po swaps. Ang pag-uusapan lang dito yung interest rate swap at saka yung currency swap. Yung credit swap, hindi na natin kasi yun yung naging downfall dahil sa financial crisis nangyari yan. Okay, so yung forward contract ganito example niya no, yung long forward, 'di ba? Merong spot price at delivery tapos nag-exceed siya do sa original forward price. Eh di syempre kumita ka doon. Buy tapos 'di ba? Long forward kasi long, it's a long contract. Pag shorting naman, you are selling it and then buying it at a later price. So pag bumagsak 'yan, may profit ka, 'di ba? So short forward ang tawag doon. No? So you're shorting the commodity or the stock for that matter. So actually ito talagang applicable to sa mga commodities like farmers, ganyan, no? Mga commodities sa farm. Kasi kung hindi niyo po nalalaman, ang Wall Street nagsimula talaga 'yan as a trading place for farmers ng kanilang mga produce. Kaya nga ano may bell, 'di ba? Binebell nila tapos ayan darating na yung mga may cotton, merong rice, ganyan po. Nung araw daw ganyan, no? So yung example dito ng forward contract ay si farmer, meron siyang agreement to sell. Sell to 5 kilogram of wheat at ano ba INR? So parang Indian rupee to, no? At 40 kilogram after 3 months to the customer. Tapos 3 months, sorry, 3 months later, nakuha niya yung wheat ni customer, nakuha naman niya yung 40 times 5. Ngayon, ang problema doon, forward contract yan ang problema doon kung after 3 months, yung presyo ay bumaba. No? Kung bumaba, talo si customer, right? Kasi nag-sell ka, yun, long forward ang tawag doon, no? Pero kung ikaw si customer sa side niya, di parang sinasabi mo, ang tingin mo ay si farmer, no? Ang tingin mo, kaya ka nagse-sell ngayon, ang tingin mo ay bababa yung presyo. Kung naging 30 na lang, 3 months later, panalo ka kasi nabenta mo siya ng 40. Okay? Si customer naman, kung ang mangyari naman later ay tumaas palalo, no? Tumaas palalo. So parang si customer ang long forward kasi gusto niyang bumili na ngayon, buying siya buying side. Gusto niyang bumili na ngayon kasi alam niya tataas yung presyo. Okay? So both sides, I think, win-win naman kasi si farmer, at this point in time, 40 nga lang siya Kung mag-60 later, oo, nalugi ka sa opportunity cost. Pero sa ngayon, yun naman talaga ang presyo So in a way, hindi ka talaga nalugi dun sa commodity. Meron malulugi ka hindi naman malulugi, pero nawala yung opportunity na mas kumita ka pa ng mas malaki. Paano naman kung bumagsak, di ba? So at least na-secure mo na yung ah, presyo ng pananim mo, di ba? So kaya yun, pag long forward, pataas, di ba? Yun yung bumibili, so usually customer yun. Short forward naman, ito yung nagbebenta. Gusto mo kasi, mabenta na ngayon kasi bababa yung presyo. Yun yung idea niyan. Sa oil, ito, madalas ginagamit to. Yung forward contract sa oil. Kaya makikita mo doon, ano expectation ng market. Pag tumataas ang forward na price, ang ibig sabihin nun, may tendency na tumaas ang oil in the next 6 months, in the next 12 months. So makikita mo doon yung idea. No? Kaya ikaw, nagsa-speculate ka now based on the forward contracts. Okay? Options trading, another option. Ito yung example ng option trading, no? If you buy options, for example, if you buy option, you expect the price to rise. Ito yung in-explain ko, no? If you buy options, you are expecting an underlying price
rise. So ang tawag doon, you are buying the call option, parang call. Di ba? Yun yung ano eh. Call ako dyan, ibig sabihin, bibili ka ngayon. Pero kung gusto mo namang kumita dahil alam mo ang presyo ay bababa. So ang tawag naman doon, you are buying a put option. Para kang nagse-sell in a way, no? So nagbabay ka ng put option kasi you are putting a uh, sell option, no? Parang ganun. So pag pabagsak yung presyo, 'di ba? Sabi ko pag pabagsak ang presyo, dapat sell ka, 'di ba? So pag ikaw ay nagbabay ng put option, actually you are selling. So medyo nakakalito ng konti yan. Basta, kaya dito may kulay eh. Ngayon, yung sell options naman, if you are expecting the price to rise, you are selling a put option. So yung katapat ng buy sa put option. Alam mo, pataas ang presyo, you are selling a put option. Diba? Kasi alam mo, pataas ang presyo. Okay? Baliktaran nyo ng put option. Basta put, alam mo yung put ay sell, di ba? So yung if you're expecting naman the price to fall, yun, magse-sell ka naman ng call option. You are selling the call option, pero 'di ba, ikaw yung nagse-sell yung bibili naman, sasabihin naman niya, "Bakit mo ako bibili? Eh alam ko kaya lang naman ako bibili ng call option kasi alam kong tataas ang presyo." Eh yung nagse-sell naman, ang iniisip niya bababa yung presyo kaya siya nagse-sell ng call option. So ganun lang 'yan, no? So depende on your perspective, anong tinitingnan mo sa market, no? If the buyers win, then pataas ang price. If the sellers win, pababa naman yung price. Ganun po. Okay? Ito yung options matrix. Parang in-explain na lahat dito, no? Pag call spread. Pag bull yung market, ibig sabihin pataas ang market, you are buying or holding it, no? So you are, yan ang tinatawag dyan ay long options, no? That is your right. Kasi binabili ka eh, 'di ba? Bumili ka, no? Kaya pag ikaw ay nagbenta later on, nasa iyo na 'yon kasi nag-long option, nag-ano ka eh, buy ka nung commodity and then eventually you know that you will sell it later. Yung put naman ay ang ano naman dito is you are putting an option or you are having a put option kasi alam mo na ensuing bear market yan, no? You will have a bear market after. So doon naman sa short position, you are selling, so yan, no? You are selling, therefore you have the obligation kasi you are selling, right? So pag pabagsak yung market, ang sinesell mo ay call option, and then pag pataas ang market, you are selling a put option. So ganun yung idea niya. Okay, doon naman po tayo sa interest rate swap. Ano ba ang ibig sabihin ng interest rate swap? So dito in-explain din dito yung London Interbank Offered Rate o LIBOR. Sa atin, siguro sabihin na lang natin na prevailing rate, no, yung offered rates. So yung average rate estimated by the leading banks that they would be charged if borrowing from other banks. Ito yung borrowing from other banks. Okay? So, kaya LIBOR ang tawag. London Interbank Offered Rate. Siyempre, sa London yun. No? So, tinitinan po nila yan. No? Yung LIBOR rates, they are calculated for 10 currencies in 15 borrowing periods ranging from overnight to 1 year. Published daily yan at 11:30 at London time by Thomson Reuters. Yan, no? So, meron silang ano dyan. Meron silang rate na pinapublish at 11:30 London time. So many financial institutions, mortgage lenders, and credit card agencies, sineset nila yung kanilang rates relative to it. So sa atin, central bank ang nagbibigay nun, no? So at least $350 trillion in derivatives and other financial products are tied to the LIBOR. So ang example dito, no, si bank, may explain din natin to, no? Si bank, meron siyang LIBOR, no? Pag siya ay may utang si Paul sa bangko, tapos for example, meron kang plus 0.5% interest, no? So hindi mo para hindi masyadong mahirapan si Paul do sa fluctuation, ang gagawin niya
isuswap niya yon sa isang lender naman, no, na maaring magbigay lang ng plus 0.5%, for example, in this case, plus 0.5% doon sa LIBOR rate. Si Mary naman, dito sa kabila, fixed rate naman siya. Fixed rate siya. So, ang gagawin niya, paano kung mag-fluctuate naman? So, titingnan niya yung LIBOR rate, no? At maaring magkaroon siya ng swap sa bank para kung bumaba yung price ng interest, doon siya sa bangko pupunta. So anyway, explain natin sa susunod na slide. So ang idea ng interest rate swap is yung if si company A nagpe-prefer siya ng floating rate, ayan, si floating rate dito si Mary kasi naka-fix siya na 10%. Paano kung bumaba yung interest, no? So pag pine-prefer niya yung floating rate, magpe-pay siya ng floating rate kay swap bank, no? Tapos ang marireceive naman niya kay swap bank ay fix. Ganon, no? Kung si company B naman, ang preferred naman niya ay fixed rate, ayaw niya ng floating, no? Magbabayad siya ng fixed kay swap bank, ang marireceive naman niya ay floating rate na interest. Okay, so dito natin mas maintindihan sa susunod na slide. Ayan po, no? So si Paul and Mary, yung interest rate explanation, no? Si Paul, ang situation niya, yung nasa kaliwa, no? Meron siyang loan with the lender na ang floating rate siya kasi, no? Na LIBOR plus 0.5. So merong rate siya, halimbawa, ang rate sa LIBOR ay 10%, magiging siyang 10.5%. So ngayon, sabi ni Paul, naku, ma-expose ako sa risk ng rising interest. Pag tumaas si LIBOR, so pati yung payment niya tataas din. Para ma-hedge niya yung risk na yon, pwede niya ma-convert itong sa floating rate, magiging siyang fixed payment. So, ngayon siya ay floating, no? Ang prefer niya ay fixed payment. So, pwede siyang mag-enter into a swap agreement with the bank para doon. Okay? So, si Mary, di ba, ang kanyang problema naman, hindi mo problema, pero yung kanyang situation, fixed rate siya at 10%. Pero baka mas gusto niya ang floating rate kasi naisip niya, baka yung LIBOR ay bumaba. So, pag ganun, mas mababa ang interest rate ko doon, no? So, paano mangyayari yon? Magsuswitch siya sa floating rate pero mag-i-enter siya ng swap agreement with the bank. Parang ano yan magbabayad ka ng interest sa credit card ng 3.5%. So ang gagawin mo, mangungutang ka sa bangko, babayaran mo yung credit card mo para sa bangko, ang liit ng interest. Parang ganun. Pero hindi siya exactly ganun. Kasi dito, merong involved na floating rate adjustment. No? Yun kasi parang ano yun parang nagsuswap ka lang ng lender. No? Yung swap agreement dito, si Paul, 'di ba? Si Paul meron siyang floating rate. Ang mangyayari, magpe-pay siya, he will pay at a fixed rate of 10.1 kasi ang rate ni LIBOR ay 10%, no? 10% siya ngayon So maglalagay siya ng fixed rate of 10.10. In return, the bank pays Paul the floating rate of LIBOR. So this arrangement effectively converts the obligation to a fixed rate from his perspective as he now pays only a fixed rate of 10.10% to the bank. Di ba? Kasi kaysa magpa-plus 0.5 ka, kung 10% ang bank, edi 10.5 yun. So, kumita ka hindi mo kumita, pero bumaba yung interest rate payment mo by 0.4. So, kay Mary naman sa bank, nagbabayad siya ng 10% sa lender, no, fixed rate. Ngayon, ang magbabayad naman siya sa bank using the bank LIBOR rate. So, in return, magbabayad si bank ng fixed rate of 10%. So, anong nangyayari ay, di ba parang siya nagbayad nung fixed rate niya ni Mary, pero at the same time, na-convert yung obligation niya to a floating rate now. Kasi ang binabayad niya sa bangko ay yung LIBOR rate. Samantalang yung bank, nagbabayad ng fixed 10% do sa lender niya. Pero parang risk yan, no? Kasi pag, pag tumaas kasi ito, kaya ano naman ito nangyayari? Kasi ina-expect ni Mary na baka bumaba yung interest rate. Pag bumaba yung interest rate, ang binabayad niya ay LIBOR. So therefore, bababa yung rate na binabayaran niya. Samantalang yung bangko nagbabayad naman ng fixed rate sa
company niya, di ba? So parang ganun yung idea niyan. So ang tawag diyan ay interest rate swap. Ngayon ang tanong niyo siguro, bakit nagpapayag ang bangko ng ganun? Di ba? Parang, siyempre, of all people, of all institutions, dapat yung bangko nakakaalam na bababa or tataas ang interest, di ba? So, yan. So, anyway, may mga, ano naman may mga situation talaga na yung bangko ay inaalaw yun. So, lalo na kung minsan kailangan niya ng liquidity, di ba? So, ganun po. So, anong nangyayari dito, si bangko, ang ginagawa niya, siya yung nag-act as intermediary, no? So, nakaka-receive siya ng 10.10% from Paul, diba, na fix. Tapos, nagbabayad naman siya ng 10% kay Mary, dun sa kanyang lender, diba? So, in a way, kumikita siya ng 10.10% doon sa swap na yun. Diba? Kasi yung isa fixed na 10. Well, di ba si Paul, ang kailangan niya 10.10% ang binabayad niya sa bangko. Tapos ibinabayad naman ni bangko yon dun sa lender ni Mary at 10%. So, kumita siya ng 0.10. Actually, kung magiging 10.5 nga yan di ang kanyang spread ay 0.5. Pag titinan mo to on the grand scheme, Paul and Mary lang to. Pero sa tunay na buhay, ang daming Paul and Mary na ginagawa ng mga bangko, no? So, nangyayari, merong interest rate swap na nangyayari, di ba? Kaya tayong lahat nagde-deposit kay bangko. Ang binibigay lang niya sa ating interest ay 0.10. Pero, yung perang ibinigay natin, di ba? Ipinapautang niya yan, kumikita siya ng 10, 11, 12%. So, ang laki ng kanyang spread, di ba? That's the whole idea of the bank. Yung kanilang interest rate swap. Okay? So, yung outcome niyan, si Paul, naka-achieve siya ng fixed rate arrangement, di ba? Kasi magbabayad na siya ng constant 10.10 na lang, ano? Tapos si Mary naman, kino-convert niya yung payment niya to a floating rate, nagbabayad siya ng LIBOR na rate, di ba? Kasi maging advantageous daw sa kanya yan, sa tingin niya, kasi bababa ang LIBOR. Yung bank naman, nakaka-earn ng small profit from the differences in the rate kasi nagkakaroon siya ng counterparty scenario to both Paul and Mary dun sa swap. Of course, ito considering na halos the same yung kanilang pera. Pero pinag-usapan naman kasi dito interest rate. Okay, so this setup exemplifies what an interest rate swap is, where one party moves from a floating rate to a fixed rate and another moves from fixed rate to floating rate. Tapos ang bangko ang nagpa-facilitate ng exchange and profiting from the rate spread. That's what the bank actually does, no? Always yung rate spread. Okay, dito naman sa currency swap, 'di ba? Yung typically a company should have a comparative advantage in borrowing locally, 'di ba? Kasi ano ka nanghihiram ka locally kesa naman sa foreign ka manghihiram, di magcha-charge pa ng currency adjustment 'yun, 'di ba? So syempre, ang idea natin dito is if you are borrowing locally, of course you will have a comparative advantage. So yan, dito si company A, magbabayad siya ng foreign kay swap bank tapos magbabayad naman ng foreign kay company B, ang nare-receive niya dito ay local currency. No? So, tingnan natin yung mangyayari. Meron tayong explanation dito sa susunod na slide. Okay, so ano ba ang ibig sabihin nitong hedging ng foreign exchange risk? Yung foreign exchange risk kasi, yung fluctuation niyan, nagkakaroon ng exposure yung company sa foreign currency fluctuation at nagiging risk yon. Lalong relevant yan sa mga business na nag-ooperate internationally like ang dami, no? Halos lahat. No? Even yung mga companies like Toyota, Mitsubishi, kinukuha nila yung mga anong yan, no? Sa Japan. Pero I think dito naman meron na silang agreement doon, no? May standard costing na yan, standard rates na yan. So alam na nila more or less. Pero in a way, meron pa ring foreign currency risk. Kaya yung mga malaking companies na yan, meron silang either banko, in the case of Toyota, andiyan yung Metrobank to help them kasi kanila yun, di ba?
So yan, no? So merong ganyan na idea, no? So kaya ang companies, ang ginagawa nila diyan, lalo kung wala kang source sa banko, they can mitigate the foreign exchange risk exposure by using a foreign currency forward contracts, options, or swap, 'di ba? Parang katulad din nung commodity. Kung alam mong bababa, oh, 'di ba? Sell. Kung alam mong tataas, di long position ka, 'di ba? So parang ganoon yung idea para magkaroon ng stable rate at ngayon pa lang alam mo na yun yung magiging rate of conversion natin. So para yung volatility ay ma-factor in na natin. Okay? So dito sa example na to, si company A nag-gain siya ng access kasi si company A malamang nasa ano ba yung BRL? Malamang nasa Brazil siya. BRL. Okay? Tapos kasi real 'di ba? Brazilian real, tama, 'di ba? O Brazilian, tama. Tapos si ano naman, si company B ay nagkaroon ng access naman sa dollar. Siguro si company A ay nasa US, ganyan, no? So si company A, nag-gain siya ng access sa 160 million BRL at a favorable rate of 4% in USD. 'Di ba? Kasi nag-swap kayo nung company B, $100 million naman sa kabila. So hindi ka na kasi kung manghihiram ka sa local bank, o manghihiram ka sa foreign bank lalo ng real, di yung ano pa, yung conversion rate at saka yung interest rate will have to be considered, no? So dito, ang nangyari, si company A, nag-gain siyang access ng real at a favorable rate sa kanyang local bank ng 4% lang. At nakuha niya yung interest rate, ang bayad niya ay dollars kasi nandun siya sa US, no? Si company B naman, nag-gain naman siya ng access sa $100 million na kailangan niya at nagbabayad naman siya ng 5% interest in BRL. So win-win scenario to kasi yung both companies, mas lower yung financing cost nila, tapos nag-leverage sila at each other's credit advantage sa kanilang parehong market. So pag kayo ay merong access na din, ano, multiple companies, multinational companies, ganito ginagawa nila, no? Parang tutulungan nila isa't isa. Okay, and then finally, yung enterprise risk management, ERM, organization-wide approach yan that initiates and integrates risk management into all the aspects of business operation. So pag may ERM ka, enterprise risk management, yung lahat ng diverse risk ay proactively na ma-manage dito sa ERM natin, no? Paano ba na-implement yan? Yung ERM frameworks, they align to risk management strategies with business objectives, allowing companies to assess risks holistically and strategically across departments. ERM involves identifying, assessing, and prioritizing risks, followed by implementing controls to mitigate these risks in line with organizational goals. Ayan po, no? So nagagawa siya ng comprehensive approach to managing the risk. ERM often use frameworks such as the COSO, yung Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Okay? O kaya yung ISO 31000. Yan. Sa risk management kasi yan, no? Which provide guidelines for designing and implementing effective risk management practices, enabling better resource allocation, resilience, and value creation. Ngayon po kasi talagang ano na, no? Risk is everywhere. Kaya po naka-incorporate na yan. In fact, sa 9001-2015, ano doon na yung ERM na to, no? At ngayon, by 2023, 2024 nalagay na eh. Parang lalabas yung bagong ISO daw sa 2025, yung 9001. Naka-incorporate pati ang yung adverse weather conditions, climate change, kasama po sa risk. Ayan. Okay, so that's it for all the modules of Chapter 4. And then I'll see you on Saturday at 3.